Uy, magbabalik ang veterano at pambato natin sa lightweight division. Isang solid na gatekeeper, talagang balakid at pangharang sa mga bagong usbong sa eksena. Eto, testingin nyo. Mga undefeated Brad, kanyang sinasabayan. And guess what? Nilulusob niya sa baluarte pa nila. Tulad nitong bagong makakalaban ni Pagara na si Billy Polkinghorne ng Australia. Ginugroom to nila maging world champion at susunod daw sa yapak ni Jeff Horn. Ang tanong, tatagos ba to sa ating pambatong veterano o titiklop to pagkatapos makatikim ng tunay na lakas ng Pinoy? Mga kababayan, isa na namang bakbakan sa pagitan ng Australia at Pilipinas. Prinsipe ng Cebu kontra sa Bone Crusher ng Australia. Si Pagara ay may record na 37 wins, only 2 professional losses at 26 brutal knockouts. Grabing record yan. Isa sana to sa tinitingala ng marami dati na maging world champion. Edad 32, isang orthodox, 5'6 ang height at may 15 years of pro experience. Undefeated na may 5 wins at solid 2 knockouts naman itong si Billy Polkinghorne. 3 years pa lang ang pro experience nito mga Brad, pero isang dating Olympian. Maraming medalya nung amateur to. Edad 29, isang orthodox at may tangkad na 5'7 and half. Mahilig to food trip ng Pinoy dahil ang last 2 fights niya ay ating mga kababayan. Ang half Pinoy na si Wilber Karame, TKO ang inabot sa second round. Ang prospect naman natin na si Jomar Paliwen na may 7 wins, only 1 loss with 5 knockouts. Ginulpi lang niya, hindi man lang nakapuntos ng isa. Nitong January 16, 2026 lang yan Brad ha, bago pa lang. Halatang pinapakain nila ng mabilisan to dahil nga mahusay at future superstar kuno. Ngunit handa na kaya siya sa isang dekalibreng boksingero sa katauhan ni Prince Albert Pagara? Prinsipe ng mga sayan, prinsipe ng kabisayaan. Ala days pa lang Brad, notorious to, talagang knockout ang mga pinangtatapat sa kanya. Bago sumikas si Casimero, ito ang mala bad boy natin dati at kanya namang pinapatunayan sa loob ng lona. Yun nga lang, taong 2016 natapat kay Cesar Juarez ng Mexico, isang animal na boksingerong ubod ng kunat at walang tigil kung sumuntok. Liyamado na sana si Pagara sa umpisa, ngunit hindi niya kinaya ang pressure ng katunggali. Ang dating Pagara na tinitignan as the next big thing ng Pilipinas ay tila damaged goods na. Although after nun, nakapag-accumulate naman si Pagara ng mga panalo, ngunit may malaking pinagbago. Nawala man ang dating gutom, ngunit tumatak na siya sa eksena. Fast forward around 2024, dito na nag-umpisang tanggapin ni Albert ang kanyang role bilang gatekeeper. Dumadayo sa bansang Russia, Thailand, Tajikistan at ngayon naman sa Australia. Pinagtitesting at pinangdadarag sa mga boksingerong may potensyal maging world champion. Kaya magandang abangan to Brad, Pagara versus Polkinghorne ngayong March 7, 2026 na to. O siya, para makilatis natin ang galawan ng dalawang maglalaban, eto handog ko sa mga love na love kong viewers ng BFTV Sports ang latest fights and knockouts ng Prinsipe at Bone Crusher, tagadurog ng mga buto. Kuha na kayo ng merienda, i-commentate ko, paki-like ng ating video, sana mag-enjoy kayo, let's go! Eto na Brad, inaabangan natin, Albert Pagara first fight against Yili Jan, Pilipinas versus China for the IBF Asia Lightweight title. Ginanap to sa Iloilo ha, bago lang to Brad. Pagara fighting in his signature color which is the apple green and the opponent fighting in white. Pagara is going for the body consecutively. Oh, tinamaan si Pagara sa pangabrad. Aba, may mga antics pa oh. Pagara still looking sharp, a good uppercut by Albert. Naging desperado yung kalaban doon. Okay, second round tayo. Good combination by the opponent. Talagang dikdikan sila sa gitna Brad ha. Walang gustong umatras, magpaubaya. Good hook.
Good hook by the opponent and uppercut by Pagara. Grabe. Ito yung mga laban na talagang matindi. Napapanahon to, di ba? Chinese versus Pilipinas. Mainit tayo ngayon eh. Yung dalawang bansa na yan. Good body shot. Medyo nararamdaman ng Chinese yung lakas ni umabante. Aba, papakitang gilas yung Pagara, brad, ha? Head movement. Third round tayo. And si Pagara still looking sharp. Andun pa rin yung lakas, tibay. Diba? Matapang pa rin. Ito talaga yung inaabangan pa natin dati na talagang future world champion. Sana natin. Kaso ng dahil kay Cesar Juarez ng Mexico, doon nagkanda leche-leche yung career ni Pagara. Pagka naputol yung momentum niya for a world title contention. Grabe din kasi yung Juarez, brad. Grabe din yun. Comment kayo dyan sa ibaba kung napanood nyo yung laban na yun, yung nagpabagsak kay Pagara na talagang knockout talaga eh. Nasasaktan yung Chinese, ha. Good overhand by Pagara. Tinamaan ng kanan. Medyo yung Chinese, brad, namumula-mula na yung mukha. Aba, grabe. Talagang showman din to eh. Kaya exciting to, tumatak na sa buong Pilipinas to when it comes to Philippine boxing. So far so good, 5th round tayo. Pagara is going for the head and the opponent talagang naaalog siya. Aba, mga Dempsey roll po. Ito yung Albert na talagang hanga-hanga eh. Di bali mga kababayan, pagkatapos ng laban na to, mabilis lang to. May mga laban pa yung kalaban mismo ni Pagara na sobrang galing din. Makikita nyo. May mga nakalaban siyang 2 Pinoy na ating papanoorin. Magagaling, literal. Okay? And sa mga gustong mag-request ng content, comment lang kayo dyan sa ibaba mga kababayan. And comment nyo kung taga saan kayo, palike ng ating video, re-replyan ko kayo isa-isa. Matik yan. And also, shout out sa inyo. Ingat kayo palagi, di ba? Sa daming kaguluhan ngayon eh. And maraming salamat po, Brad. Grabe Pag-araw. Swabe yung galawan eh. Naku! Binubuli ni Pagara. And kudos din sa kalaban na compose siya even though yung kalaban niya veterano. Okay, 7th round tayo. So far, mainit yung laban, Brad. Good overhand. Grabe, matibay din yung Chinese. Solid yun, ha? Sa panga. And as we can see, yung strategy ni Pagara dito, aantayin niyang sumuntok ng kalaban and dun siya papasok ng 2 counter. Which is very, very effective against this Chinese. Hindi ganong effective yung suntok ng Chinese, Brad, ha? Okay, good job by the opponent. Medyo napapagod yung 2 boxer. Bumaba yung output. 8th round tayo. Ayun mga panggugulang ni Pagara, kita nyo yun? Nakita nyo yun, di ba? Didikdikan niya sa gilid with combination of punches, ulo, tsaka body shot. Pagkatapos yung sumuntok, ini-neutralize niya. Iuuntog niya yung ulo niya sa mukha ng kalaban, di ba? Mga panggugulang tactic na yan. Ganun talaga part yan ng pagiging veterano. Sakitan yan kailangan maghanap ka ng paraan, para may halong advantage yung mga taktika mo. Ginagawa ni Pagara, di maka-counter yung kalaban, Brad, ha? Aba,
Napikon yung kalaban eh. Dinuduga kasi siya eh, kaya ni-wrestling niya. Oh, grabe. Nagkakainitan, Brad. Maganda to. 9th round tayo. Ito, mainit na round to. Di ba? Kaduluduluhan. Low blow yun. Uy. Tinamaan sa betlog, Brad. Nagigigil yung Chinese eh. Bumabawi. Ito din yung parang weakness ni Pagara pag later round. Nawawalan siya ng, uy! Tinamaan sa panga, Brad. Naku. Grabe yung Chinese. Siyempre matapang yung Pinoy. Binanatan, Brad. Ako, nag-iinit yung crowd ha. Ang ganda ng laban. Sobrang dikit. Pero panalong majority decision si Pagara. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo, Brad. Diba? Ito yung makakalaban ni Pagara, Billy Polkinghorn. Nakalaban niya isang half Pinoy, half Australian na si Wilber Karame. Itong si Wilber Karame, even though Pinoy to, nakabase ito sa Melbourne, Australia. Tsaka itong si Polkinghorn, Brad, sobrang galing nito. Ay, kita nyo yan, mo. Yung style niya, dumidistansya. Malano eh, Shakur Stevenson din eh. You know, jab-jab lang yan. Biglang ka-counter yan. Di ba? Jab lang eh. Good body shot by Polkinghorn. Tsaka yung apelido niya, no, medyo kakaiba. Mas madaling tandaan eh, Polkinghorn. Medyo nabubugbog na yung half Pinoy ha. Oh, there's a lovely strike. I think you'll see Polkinghorn lift up the... Kailangan mag-ingat ni Pagara dito, Brad. Especially pag si Pagara maubusan ng hangin. Nako, talagang pupuntusan ito. That one wasn't right hand, but it is Karame leading the action in the middle of him. Good overhand. Good work. The gloves in the way, but so far nakipagsabayan din yung Pinoy, di ba? Hindi tayo pinapahiya. You know, still confident. He's having good stuff from the Filipino. Look at that. He's as confident, hasn't he? I don't think for so. him as Polkinghorn. And over the top. That's one, Billy. Here we go. Uy, naku, kawawa yung Pinoy. Dalawang hook. Grabe, second round TKO. Ang lakas pala nito. Oh? Naku, pag si Pagara walang head movement, talagang masasaktan, Brad. Okay, third fight tayo, Brad. Ito, Albert Pagara versus Albert din, ha? Batir Gazeb. Bago lang to, Brad. Second latest to ni Pagara. And ang masasabi ko dito, sure win dito si Albert. Kasi dalawang Albert yan eh. Di ba? He was going to drag him in deep, but I think it was the right thing for Carroll to try and do. Ang record nitong Batir Gazeb, mababa pa lang yung professional nito, pero yung amateur sobrang taas ng experience niya. Nagigit-git si Pagara, Brad. Natin anong gagawin niya. Medyo out of shape si Albert Pagara dito. Nice variation, Pagara. Second round. Block his vision slightly. Badagazev goes to the body. Okay, good combination by the opponent. Di maka-counter si Pagara. Binibait niya na pumasok. Just turn the fist over, turn the knuckles over. Medyo lumaki yung katawan ni Pagara, Brad. Bumagal. Steps in and looks to let a 1-2 go there.
Anim na suntok yun ha, hindi nakapag-counter si Pagara. He's still looking for a big punch counter. Naantay niyang magkamali yung kalaban. And then mount the odd attack. In other words, not be particularly ambitious. This is kind of what you get. He will throw the odd blow. Aba, may mga ganung moves pa, no? Third round tayo mga kababayan. And kung nagustuhan nyo yung mga gantong content, Brad, comment kayo dyan sa ibaba. Comment nyo kung taga saan kayo. Re-replyan ko yan isa-isa. Shout out sa inyo. Diba, syempre, para lumaki yung community natin, paki-like din ng ating video. And gagawa pa tayo ng maraming laban na talagang maraming paparating eh. And maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Nabubugbog si Pagara, medyo tinatawanan niya pero alam mo yon, mga ganong antics. Halatang nasaktan yung boxer niyan. Eh namumula na yung mukha ng kababayan natin, Brad. Pero malay mo, may isang big counter to. Panoorin natin, no? Trying to keep that guard high. The Filipino left to the body from Badegaziev. Manages to find between these two fighters. Pagara, I think, will stick to his tap and extend, slightly different stylistically, but Combination by the opponent. Pagara couldn't do even single scratch to the opponent, Brad. Sobrang effective ng mga suntok ng kalaban. Ang hirap counterin. Kasi mabilis din dumipensa. Uy, yun. Fourth round tayo ha. into the fourth, and Badegaziev again. Parang may problema sa mata ni Pagara. To let those hands go. Pagara comes forward and tries to throw that right hand. You know, parang Again, he's pinupunas niya yung gloves niya eh. by Badegaziev. Pro fighter is braced for punches, then they can generally take them and survive them because he's got to try and hit Pagara with something that he's not dress it up in a way. Nakko, nabubugbog, Brad. Yung kababayan natin. Shakes out that lead hand there, Pagara. I think there is something wrong. Nakko, binanatan yung katawan, Brad ha. Or it could. Yun lang counter by Pagara. Good jab. Walang sagot yung kababayan natin. Smile there from Pagara. Seconds out. Okay, going for fifth round tayo. Pero sumuko sa corner yung team Pagara. Merong iniindang injury. Ewan ko sa braso ba yan? Parang sa kamay o di kaya something sa mata niya o ano ba? Corner stoppage yung nangyari dito, Brad. Panalo si Albert, di ba? Sabi ko sa inyo, Albert sure win yan. Dalawang Albert yan eh. So Badegaziev. Okay, ito yung sinasabi ko din sa inyo, Brad. Isang Pinoy din na dumayo doon sa Australia. Billy Polkinghorne versus Jomar Paliwen. Pilipinas versus Australia. Bago lang to, Brad ha. Actually, last 2 months lang to. January 16, 2026. Matindi tong Paliwen na to. Kumakain ng madaming kalaban sa loob ng isang taon. Grabe yung katawan ng Pinoy, no? Pang bodybuilder, Brad, ang tibay. Ang kaso kasi pag ganyan, pag sobrang laki ng katawan, babagal yung suntok. Saka kasi yung parang fiber sa katawan mo, sumisiksik yung mga muscle mo, di ba? Eh, babagal yung suntok mo dyan. Yun yung parang, kung napansin nyo, kaya yung mga boxer hindi naman ganun kalaki yung katawan talaga. Pero batak, di ba? Batak na batak. Pag malaki kasi yung katawan mo, di ba? Parang puro lang, mahihirapan ka mag-straight, puro overhand, looping punches lang yung magagawa mo. Nabubugbog yung kababayan natin, Brad. Grabe itong Australiano na to. Ito yung mga kalaban ni Pagara, Brad. Ang tindi. Mabawi yung Pinoy, ha? Good body shot by Paliwen. Polkinghorne umaabante. Binubuli niyo yung Pinoy. Yung Pinoy hindi nagpapadarag. Grabe, parang Hunter to si Polkinghorne. Kailangan mag-ingat ni Albert dito. Okay, third round tayo. Nakasurvive yung kababayan natin. Matibay din, di ba?
Siyempre, Pinoy yan eh. Laribar. Okay, good body shot by kababayan. Yan, pagtiyang mo po. Pero pag ito si Paul Kinghorn, natsambahan mo ng isang suntok to. Nako, ewan ko na lang. Mga ganyang katawan, no, di ba? Suntok ko eh. Good combination by Paliwin. But Paul Kinghorn is very, very aggressive. Putting everything on his offense. Uy, ganda ng defense. Oh, grabe. Malapagara din eh kasi may head movement, di ba? Confident sa galawan ng kanyang ulo. Bitaan mo! Grabe, kinakain niya lang. Oh. Yun lang. Hinuhukay yung bodega ng kababayan natin, ha? 4th round tayo, Brad. Kaya gustong-gusto ng mga Australiano, boxing fans nila doon, na kumuha ng isang Pinoy na pang tune up o di kaya contender. Kasi ito yung binibigay ng isang Pinoy, magandang laban. Diba? Kaya manalo matalo, Brad. Saludo sa lahat ng boxer natin. Comment kayo kung sino yung mga idol na boxer nyo. Maliban kay Manny Pacquiao, syempre, automatic yan. Comment nyo sa ibaba. Sino yung mga idol nyo ngayon na inaabangan nyo, na feeling nyo maging world champion in the future. Si Carl James Martin ba? Si Weljon Mindoro ba? Si Kenneth Louver ba? Si Reggie Sugamno? O marami pa eh. Marami pa tayong undefeated tsaka top prospect. And also, supportahan natin yung mga champion natin. Sila Pedro Taduran tsaka Melvin Jerusalem. Yan, dalawang yan, Brad. And comment nyo kung taga saan kayo, di ba? Re-replyan ko isa-isa yan, babasahin natin. Comment sa pamilya nyo, shout out sa inyo, and chill tayo dito. Maraming salamat always po sa suporta na binibigay nyo sa BFGB Sports. Medyo naalog na si Paliwin, Brad, ha? Hindi na siya ganong effective, wala nang suntok na tumatama gano. Pero yung Paul Kinghorn still moving forward, trying to knock out our kababayan, Jomar Paliwin. Counter, wala na yan, Manny. Good combination by the Pinoy. Tinamaan sa panga, Brad. Na-counteran, ha? Check hook. Pero kinain lang ni Paul Kinghorn, pero feeling ko nasaktan yun. Di ba? Naalog siya eh. Mas naging effective yung suntok ni Paliwin. Ganda ng laban na to. Ito yung pinag-usapan pala sa Australia nung nakaraan. Nung last month pala kasi sobrang talagang action-pack yung laban na to. Hindi to main event, Brad, pero inagaw yung pwesto sa main event when it comes to very exciting fight. Buntal mal. Eh, katawan, kanan mo yung kanan mo. Aba, iniiling-iling lang ng Pinoy, no? Counter ma. Okay, tinatamaan yung Australiano. Parehong matibay, Brad. And when you see, may advantage din kasi yung Australiano. Matangkad, tsaka mahaba yung kamay. Grabe ang tibay ng dalawang to. Panalo si Paul Kinghorn via unanimous decision. Ito yung sinasabi ko, last fight tayo, Brad. Pinaka-latest fight ni Pagara. Last year lang to. Albert Pagara versus Barkudor Osmonov ng Tajikistan. Para to sa IBA Pro Intercontinental Lightweight title. Itong Tajikistan na to, meron tong 9 wins, 0 defeat with 5 knockouts. Ganun katindi to. Diba? Kaya nga gatekeeper si Pagara. Siya yung humaharap sa mga future superstar ng iba't ibang bansa. Siya yung nagiging taga-testing.
Off that nice loose combination. As you can see, Olympian style yung Osmonov kasi nga silver medalist to nung Olympics dati. Brad. Good combination by the Osmonov, pero yung pag-aara, Brad, may head movement na, kumounter pa. Ganda ng laban. That might give him something to think. The boxing sat IBA Pro debut last year, Pagara. Put a little bit more weight into that. Mukha lang matanda yung kalaban, Brad, ha, pero ano, bata pa yan. Di ba? Napapanot na eh, pero bata pa yan. Very solid look to him physically. Like the second half of the fight. Good combination by Osmonov. Then you're comfortable. Pag-aara is not backing down. Let those hands go. Lalaban at lalaban to kahit tumatanda, veterano na. Talagang papalag to, Brad. Oh, di ba? May mga ganun-ganun pa eh. Kaka-counter at kaka-counter yan si Albert. Believe tayo sa boxer na yan. Kasi kahit papaano, kahit, di ba, dumadami yung basher niya. Ay, pag-aara. Oh, di ba? Tignan nyo, oh. Tuwang-tuwa yung mga manonood eh. Kaya nga pinapadayo to. Kaya sabi kasi ng mga basher, pag-aara, laos nin, mga ganun-ganun. Pero, Brad, syempre, pangkabuhayan nila yan. Bilang boxer, tsaka ano, dinadala yung watawat natin, lumalaban sa iba't ibang bansa. Tinatapat dun sa ano eh, sa mga big punchers and knockout artists nila at undefeated. Malaking karangalan na din yan na binibigay sa atin. Pero mas maganda talaga yung panalo lagi, Brad. Kasi syempre, di ba? Masarap sa feeling eh. Lalo na pag naging world champion yung boxer natin. Pero to si Albert talagang ano na to. Naka-establish na to. Part na to sa history ng Ala Promotions dati. Grabe yung kalaban. Iba talaga pag may ano, may Olympic pedigree. Iba yung nagagawa ng confidence nila eh. Kaya nga si Yumir Marshall, Brad, yung ano natin, Olympia natin, yan, maganda abangan yan. The Filipino and just got shrugged off by Osmonov. Bagsak yung kababayan natin, Brad. May lumusot na isang suntok, grabe itong Osmonov.